Yo, what's up? It's your boy. It's your favorite human being, EJ Motherfucking Power. At andito ulit tayo sa MC Marathon. Pero bago ang lahat, malaking shoutouts para kay Jomar M. Voltura. At ay kita nyo naman yung layout nitong bago nating dito sa reaction video natin ngayon. Napaka-solid na layout. Ang gumawa niya na si Jomar M. Voltura. Malaking shoutout sa'yo. Na-appreciate ko yung ginawa mo na to. Sobrang solid, sobrang ganda. Yun lang. Maraming salamat. At yun, andito tayo ulit sa MC Marathon presents Apex. At ngayon naman, ang papanoorin natin ngayon ay ang Apex versus Andy G na nangyari nung Down and South. Isa sa mga early days ni Apex to. Masasabi kong rookie pa rin siya dito, pero papunta na siya dun. Paangat na siya sa level. Yun, isa sa mga laban niya na may solid na performance. Naalala ko tong laban na to. Isa rin to sa mga laban na napapanood ko pa sa sa computer shop. Dahil ito yung mga early days ng flip top to nung Down and South. Naalala ko solid din yung lineup na to. Dito nangyari din yung Abra versus Zaito, Smugglers versus Apex. Smugglers versus Damsa. Nalimutan ko na iba, pero alam ko solid tong laban na to. At may halo din na may mga laban din dito na English conference. Yun. Pero bago natin simulan ng panonood, shoutouts muna sa mga nanonood ng live, kay Jay Aragon, kay Jaggy, kay KBVLDRM, kay Brian Bautista, kay Joshua Bonayog, kay Kurt Kaayohan, John Paul Loberas, kay Reggie Clopino, John Acheron ZS, kay Mista Kaiden, kay Black Label, kay Reggie Clopino, kay Boss Kulas, kay Serena Del Puentes. Buti pa si EJ di mayabang pag nagre-review di tulad ni Cripply. 'Di ba? Humble lang kasi tayo. Si Cripply mayabang talaga yan. Huwag niyo masyadong pinapakinggan yan. At kay Isaac Bianes, Daven Galanza, at shoutouts kay JM Lopez TV na nanonood ngayon ng live natin. Malaking shoutout sa'yo. Check nyo yung YouTube channel niya. Sobrang solid na mga hip-hop contents. Wala akong masabi dyan. Simulan na natin ang panonood. Huwag na natin patagalin. Alright, welcome back to Flip Top. Down in South, Las Piñas, Friday Super Club. Everyone make some noise. Yeah! English speaking pa si Enigma dito, no? Yeah, we got our second Filipino conference battle of the night. On my right, reppin' DC Clan, we got Andy G. Make some noise. Yeah! DC Clan represent, man, and this is my hood. I don't care to those people in the misunderstood. Ito pala yung debut battle niya ni Andy. Ang fangirl si ate kay Andy. Tingin niyo. Right here, LP. And on the left, we got all the way from Valenzuela, Apex. Make some noise. Katapos sa eskwela, diretso sa lamesa ng bahay, may papel, panulat at walang pakena. May tumutol sa pag-abante, maputol man ng kable. Ako'y espada na habang ikay isang alambre. Alam niyo naman. Teo, sino wala? Alright, 1 minute on Andy G. Game. Sit down. Bagay na bagay sa katawan mo, ang pangalan mo na Apex. Angat ang balikat, usli ang buto, sakto, T-Rex. Pwede. Bagay sa katawan mo, ang pangalan mo na Apex. Angat ang balikat, usli ang buto, sakto, T-Rex. Pwede. Yeah.
Oh, grabe naman yan. Hindi naman, grabe yung mga tao dito ngayon. Nung panahon na to, tangin na parang, hindi naman nag-choke si si Andy G. Hindi rin stumble eh. Matagal, feeling ko bumabelo lang siya pero nagre-react na agad yung tao, binubo na agad siya ng tao. Parang, tangin na, wait lang kayo, pinapako nyo agad sa oras si Andy G. Sa haba ng mukha mo, parang 12 inches na sandals. Kamukha mo rin yung gumaganap na titi sa scandal. Apex, parang inihaw na pekpek. Tingnan mukha mo, parang bugok na kwek-kwek. Oh. Sa mga karinderya, huwag kang pag-alagala. Baka pagkamalang kang bulalo, gawin ka nilang nilaga. Pag ikaw ay nailuto, ay napakasaklap. Ang unang kakain ay singongi, ang sasabihin, ang tsala. Pwede kang maging model ng health center. Bakit di mo subukan? Tatlong ubong sunod-sunod, sabay sa binggit ng tuloy-tuloy lang ang gamutan. Dahil sa katawan mo pare, positive ka na sa TB, may cancer ka na sa buto, may sintomas ka pa ng dengue. Dahil, 1 minute, Apex, let's go! Grabe, sobrang sobrang stricto dati ni Enigma sa sa time limit. As in, tapos o hindi, time. Ngayon, hinahayaan niya na. Maganda ngayon, hinahayaan niya na matapos yung mga MC. Kasi lalo na kung importante na matapos ng MC yung round niya. Dahil para mag-make sense yung buong round niya. Ako, guilty ako medyo. Nag-overtime ako sa mga ibang battle ko. Yun yung try ko i-work on yun sa mga next battles ko. Na hindi sobrang haba ng round. Yun, guilty ako dun. Isa ako sa mga guilty dun. Pero round 1 ni Andy G, hindi naman masama. Hindi ko gets ba't biglang nag-react yung tao nung nung bumuelo siya. Para sa akin, decente naman. Decent round yun para kay Andy G. Hindi siya ganun kasama. Medyo nabubulol siya. Feeling ko yung style niya na to, nakuha niya yung style ni Target. Yung early days ni Target sa Flip Top na two-liner na jokes. Na alam mo yun? Two-liner na jokes, tas two-liner na parang madalang mag 4-bar setup si Target. Feeling ko yun yung yun yung nakuha niyang style. Na-acquire niya kasi mostly yun din yung yun din mostly style ng DC Clan. Pansin ko din kay kay Silencer. Medyo may pagkaganon na style lang. Hindi yung hindi yung Silencer na flow ng freestyle. Pero yung Silencer na na tumu-two-liner din. Feeling ko yun yung na-acquire ni Andy G na style dito sa laban na to. Hold it down, hold it down. Hold it down. Pag tinitingnan kita ang sakit sa mata, may silbi litrato mo, panakot sa daga. Sabi nila tao ko pero di halata, hanip sa mukha, ano yan, naihiyan ng palaka. Tingnan mo, bababuyin kita, rapper na mataba. Ang pangit mo na nga, tapos yung ilong mo parang nakadapa. Hindi ko alam kung malakas ba talaga yung bahon na Apex o malakas lang yung hiyawan ng mga backup niya dito. Kita mo si ate. Feeling ko ito yung girlfriend ni Apex nung panahon na to. Makatingin si ate oh. Ilong mo parang nakadapa. Ngayon ko nang lalaman, buntis ka pala. Tapos ng Mother's Day, ba't humabol ka pa? Ang lakas nun. Ang lakas nun. Strength na talaga ni Apex yung comedy. Grabe. Mas magandang lalaki pa dito si Saito. Hindi ka na. Hindi ka napapayat kahit ikaw ay magpalaypo. Para kang lechon, kulang na lang lagyan ko yung bibig mo ng mansanas. Lalaki ka pero may suso ka, pwede palamas. Etong si
Andy G, wannabe na Andrew E. Ngipin mo may cavity, tenga mo may honeybee. Alam mo wala pa sa state of calamity. Pakpak na lang ulang, kamukha mo na si Jollibee. Grabe, nakadagdag pa na na kamukha ni Jollibee si Andy G kasi nakasombrero din siya. Putang ina. Ang iba na, ang laki ng improvement ni Apex sa laban na to. Yung rhyme scheme niya, yung cadence niya, sobrang sobrang parang fine na. Hindi na siya yung parang nagse-second guess sa mga sinasabi niya. Parang kumpiyansado na siya sa material niya. Pakpak na lang ulang, kamukha mo na si Jollibee. Paano ka naging siga kung mahilig ka sa manika? Hindi ko kaya lutuin na laba pero kaya kitang gawin pork chop at talagay sa kumukulong mantika. Yun. Round 1, klaro kay Apex, mas malinis na performance, mas effective, mas na-convince yung mga tao sa material niya. Unlike kay Andy G na parang nag-aalangan sa mga sasabihin niya. Pero solid yung round 1 ni Andy G para sa akin. Solid na para sa panahon na to. Hindi na ganun kasama. Sadyang lang talaga. Parang Super Saiyan mode agad si Apex sa round 1. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Alam mo yun. Parang nirat-rat niya agad si Andy G dito sa round 1. Yun. Tingnan natin round 2 ni Andy G. Yeah. 1 minute, let's go. Yo, believe ako sa'yo kasi you look like a pro. Hindi professional kasi pro buto-buto. Okay lang sa akin kahit ilong ko ay pango. Kasi nung nag-basketball ako, nasiko ni Jawo. Alam mo pare, kahit ganito ang mukha ko, hindi ako malas. Kasi nakita ko yung ilong ni mas malaki pa yung kay Smaglas. Kaya sabihin natin, Yun ngayon, yung gabi kasi na yan, may laban din si Smaglas. Nakalaban niya si Damsa. Debut battle nila pareho ng flip top. kaya sabihin nating malas, balik na rin nating lasma, mas malaki pa rin ang ilong sa akin ni Plasma. Nadamay din si Plasma. Okay lang sa akin kung malaki ang aking tiyan pag nag-aalaga ako ng bata ginagawa tong upuan. At dito sa flip top pare, di mo ko mapapanis. Uuwi ka ng Valenzuela parang gagambang may katis. Ano yung katis, guys? Jargon ba yun sa somewhere na ibang region? Pa-comment naman sa akin ano yung katis. Naalala ko nung panahon na to, nung unang beses ko napanood to, napansin ko rin yung salitang katis. Di ko alam ano ibig sabihin. Curious tuloy ako na ibig sabihin ng katis. Pag ikaw ang kalaban ko, kayang-kaya kong i-twist para lang akong sumasagot ng 1 to 10 na quiz. Okay. Yo, bilib ako sa'yo. Kasi ang adik na salita, nakatatak sa iyong muka. Kahit hindi ka gumagamit, mukha kang palaka. Time! Round 2, Apex! Wala, hindi na epektibo. Oh, katis. Nag-comment si J.A. Carino at si Chad C69. Kagat daw ng gagamba. Sabi ni J.A. Carino, katis daw agat ng gagamba. Sabi naman ni Chad C69, sugat daw ng gagamba kapag nasugatan daw yung gagamba. Di ko alam sino sa kanila yung nagsasabi ng totoo. Pero yun. Oh. Pag kumatas yung kagat ng gagamba sa gagamba. Oh, okay. Parang dugo daw ng gagamba. Okay. Makes sense na. Parang injury ng gagamba. Okay. Thank you sa nag-comment. Pero yun, round 2 ni Andy G.
medyo ineffective na siya. Siguro dahil nakuha na ni Apex yung crowd dito. Parang na-convince niya na siya yung alpha sa laban na to. Na parang kahit ano pang sabihin ni Andy G, wala nang kwenta. Pretty much. Parang, yun nga, parang hindi rin nakatulong yung parang medyo maduming delivery ni Andy G. Na parang nag-aalangan siya sa bawat sasabihin niya. Unlike kay Apex, parang sigurado siya sa bawat ini-spit niya. Kaya mas nakukuha na ni Apex yung laban na to. Go! Nasigo ni Jawa, sino niloloko mo unano? Yung ilong mo, nasipa ni Alex Crisano. Hey! Ate, oh. Taas mag-hiyaw sa boyfriend niyo. Alex Crisano. Hoy baboy, ba't di ka mapakali? Mabigat siguro problema mo. Mabigat ka kasi. Ugali ko'y masama. Ugali ko'y masama. Pag nagalit may isa ko na, ikaw rin masama. Yun nga lang sa muka. Yung tao ni ate, no? Ugali ko'y masama. Ugali ko'y masama. Pag nagalit may isa ko na, ikaw rin masama. Yun nga lang sa muka. Di isang babae wala sa iyong nagpapatol. Kaya yung kamay mo na komang nakakajakol. Grabe, ang ganda ng nung salpuan ng style nila. Two-liner si Andy G, pero tumu-two-liner din dito si ngayon sa round 2, si Apex. Saka paano ka naging mabango kung para kang surot na naututan? Kasi naliligo ka lang kapag umuulan. Di ko kaya ang trip mo, taba. Di ba mahilig ka pa nga sumisid sa baha? Tingnan mo, biruin nyo, naglalaro pa pala to ng Chinese garter. Ang ganda ng ilong mo, pwede saksakan ng charger. Tingnan nyo yung mukha, parang nasa pakyan. Hindi ka naman kotse pero meron kang tambucho ng sasakyan. Ang dumi mo, ginagawa mong lotion yung burak. Sa laki ng butas ng ilong mo, pag tumingala ka, kita utak. Pangarap na ito maging si Venus Ra. Galaw-galaw, baka ma-stroke, kumilos ka. Di ka bagay dito, dapat nasa circus ka. Nanay mo nagsisisi, bakit hindi ka pa niya nilaglag nung pitos ka? Ang ganda. Grabe, ang ganda ng round na yun ni Apex. Perfect round. Ang ganda ng panimula. May rebuttal siya na siningit sa umpisa. Tapos ang ganda rin kung paano niya tinapos. May ender. Tapos tamang sapak lang siya ng mga two-liner. Medyo malakas yung mga sa bandang dulo niya na two-liner. About yung sa ilong ni Andy G. Tapos confident na siya sa laban na to. Parang ramdam niya na kanya yung laro. Yung yung confidence niya na boost na dahil nga siguro nakita rin niya na alanganin si Andy G sa material niya. Kaya ako kasi personally pag ganun, nabuboost na yung confidence ko pag ganun, pag ramdam ko na na alanganin sa material yung kalaban niya. Parang oh shit, ramdam ko na sa akin tong laban na to. Parang ganun. Yun. Tingnan natin. Round 3 ni Andy G. Pero solid si Andy G dito bilang sa as a debut battle niya. Not bad. Lakas din nung lakas din nung girlfriend ni Apex sa gilid eh. Hold it down. 1 minute. Let's go. Okay lang sa akin kahit ginto ang katawan. Kasi alam mo mas malaki pa sa akin si Jayhan. Pero pag ikay pinag-trip... Pangatlong na yun. Ligaw na bahala. Una si ilong ni Smaglas. Ilong ni Plasma. Tapos ngayon si Jayhan.
porket ginto ang katawan. Kasi alam mo, mas malaki pa sa akin si Jayhan. Pero pag ikay pinagtripan at ikay amin daganan, tsak maglalagas-lagas ang payat mong katawan. Yes. Sa mukha Alam nyo, hindi ganun kasama yung material ni Andy J. Hindi siya hindi whack yung sulat niya. Feeling ko kailangan niya lang i-deliver na maayos, yung tipong confident siya. Feeling ko makakasabay itong material ni Andy J sa material ni Apex eh. Kung may conviction lang yung bawat niya, bawat pag-spit niya, feeling ko sasabay ito. ang payat mong katawan. Yes. And yung mga gesture niya na ganyan, yun yung kasi mga nagpapakita na hindi siya confident na siya. Parang anxious siya sa nangyayari sa battle na to. Inaayos-ayos niya yung sombrero niya. Parang, alam mo yun, bumabelo siya ng hindi mo malaman. Ang payat mong katawan. Yes. Sa mukha mo pare, puro nasintas. Tangin ang mukha mo, dapat sa'yo maglaslas. Nung naglaban ko yun ni Harlem, parang kang tatanga-tanga. Lalo na nung kumanta ka ng siya, lalalala. Naalala ko yun. Kumanta si Apex na siya lalala nung laban nila ni Harlem. Lalo na nung kumanta ka ng siya, lalalala. Pinipilit mo yung tao na sila ay tumawa, bumabado yung flip-top pag nagpe-perform ka na. Yo, alam mo pare, ang mukha mo, daming kanto. May kukumpara natin yan sa lugar ng rekto. Kasi pare, ang mukha mo, ang daming sintas, pati na mukha yan, ang dami ng sintas. Na na siya. Yung ako na-distract na siya sa reaction ng tao. Wala, parang na-empty na yung utak niya. Parang, tangina, wala na lumalabas. Kasi pare, ang mukha mo, ang daming sintas, pati na mukha yan, ang dami ng sintas. Pag sa akin ka lumaban, tsaka ikay dadaganan. Kasi ang mukha mo, taga-sip-sip sa malabanan. Okay lang sa akin kahit ako'y iyong laitin, pero pare sa akin, lagot ka sa akin. Hi! Last round, Apex. Ito, round 3. Bumigay na yung Parang sumuko na si Andy G. Parang, wala na akong mahugot na na baon. Wala na rin lumalabas na sa freestyle ko. Yun, yun lang masasabi ko. Nawalan siya ng kumpiyansa. Which is good thing kay Apex yun dahil nakuha na ni Apex yung ng tao. Yung parang mas naniniwala sa kanya yung tao ngayon. Yung laban ko kay Harlem, napansin mo na kinanta ko yung Shalala. Pero hindi mo napansin sa salamin na kamukha mo si Shalala. Nakakapangilabot si Andy G. Malibugan. Pulube, palaboy, katulong, pinatulan. Pag walang tao, tinitira pati unan. Saan ka galing ang punan? Matanong ko lang pare. Ito nga pala yung apo sa itlog ni Chitae. Apo sa itlog, pare. Saan ka galing ang punan? Matanong ko lang pare. Ito nga pala yung apo sa itlog ni Chitae. Tinan mo pagmumukha mo, napansin mo na ako'y masusuka. Okay lang, napayat ako at least hindi mo kamukha. Tao ka nga, hayop naman ang asal. Pagsapit ng dilim, reyna ng disco. Andy, batong bakal. Andy, batong bakal. Pare, tumaba ka ng ganyan kasi mahilig kang kumain ng tinapay na may amag. Pag tumatakbo ka 10 kilometro lang, hingal ka agad. Gago, malayo yun. Feeling ko nagkamali si Apex doon. Feeling ko 10 metro. Kasi puta, kahit ako hingalin ako sa 10 kilometers, pare. Malayo ang 10 kilometers. Ilang ba yun? Basta malayo yun.
1 kilometer malayo na yun para takbuhin eh. What more yung 10 kilometer? Feeling ko 10 metro yung gusto sabihin ni Apex. Nagkamali lang siguro. 10 kilometro lang, hingal ka agad. Layo. Nagkamali. Pare, tingnan mo, ang taba mo talaga. Pag tumayo ka ng diretso, hindi mo kita ang yung dalawang paa. Tingnan mo yung ilong mo. Parang dinaanan ng kulog. Sa sobrang laki niya, pwede magsakar sa loob. Judges. Feeling ko paubos na rin si Apex dito sa round 3. Pero pumapalag pa din siya. Alanganin na rin yung round yung ender niya sa round 3. Parang umulit na lang ulit sa taba angles tsaka sa ilong angles yung round 3 niya. Parang wala na siyang na bago na alam mo yun na pwede pang ihain para kay Andy G. Pero overall, all 3 rounds nakuha ni Apex. Pinaka-solid na round sa akin yung round 2 niya. Kasi kompleto sa Ricardos. Kung paano niya in-struck, maganda yung panimula, maganda yung katawan, maganda rin kung paano niya tinapos yung round na yun. Yun, yung round 2 ang pinakamalakas para sa akin. Pero all 3 rounds para sa akin nakuha ni Apex to. Si Andy G naman parang parang alangan siya sa mga material na binibitawan niya. Tapos sa round 3 yun wala na parang sumuko na siya. Ano pa masasabihin ko? Yun, tsaka yung hindi siya confident. Siguro dahil which is naman understandable naman dahil debut battle niya to. Lahat naman tayo sa debut battle. I mean, pag first time natin ginawa isang bagay, syempre, kaabahan tayo. Which is lalo na sa gantong setup, battle rap. Hindi madali ito. Yeah. Some noise. Ano natin judges? Denmark, Tapos Denmark. Lion Rhyme Productions, Yogol Bugantes. Maganda gabi, mabuhay ang flip top. Sumitsin pa ako sa laban, maganda. First time ko dito. Wasak ako kay Apex. Apex ako dyan. Right. Round 1, Apex. 2, Apex. Then 3, Apex. Kita-kita naman siguro. Pero okay din si Mr. Andy G. Apex para sa akin. Malakas din si Andy G, kaso kung titignan talaga natin, yung deliberation tsaka kung paano pinaractice yung dala na yung baon, mas makikita natin yung kay Apex, kaya kay Apex kami. Ako ulit si Andex. Okay yung ginawa ni Andy G, pero mas on point yung kay Apex. So, my vote goes to Apex. Good job. Abra, LTP. Magaling pareho, Andy G. Si Abra, tropa niyan si Apex eh. Nanginang yan. Abra, LTP. Joke lang. Magaling Hindi pa pareho, yata sila Andy. Ito yung panahon na hindi pa siguro sila close. Wala pang nito eh. Hindi pa magka-agrupo si Abra, si Apex, tsaka si Looney. Yun. Parang wala pang Artifice. Artifice pa ba yung grupo nila ngayon? Alam ko, binuwag na rin nila yun eh. G, Apex, pero walang duda, all 3 rounds Apex. You all heard it, unanimous decision again. All 5 votes go to the man on my left, Apex from Valenzuela. Shake it up. Sino yung kumurot sa yung pumingot kay Apex? Grabe, sobrang bata pa ni Apex dito. Bata pa ni Apex dun, no? Pero yun, solid na laban. Nostalgic. Isa na namang nostalgic na laban para sa akin yun. Dahil daming daming memories na binabalik nun.
lalo na mga panahong computer shop days. Pero yun, salamat sa mga nanood at umabot sa puntong to. Salamat sa mga nanood ng live. Nga pala, marami nagtatanong kung kailan daw nila maaabutan yung live ko. Sagot ko dyan is, wala talaga akong schedule ng pagla-live. Kung kailan ko lang talaga matripan. Follow nyo na lang ako sa siguro sa Instagram ko. Ito, EJMF Power. Doon ko siguro magpo-post ako magma-my day ako ng pag magla-live reaction ako. Siguro mga 20 minutes bago ako mag-live, magma-my day ako. Pero yun, salamat sa mga nanood ng live at mga manonood pa lang. Yun, ingat kayong lahat. God bless.